Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sarah Jane Estabilio, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tatlong Vietnamese nationals ang inaresto ng mga otoridad sa Mandaue City, Cebu dahil sa umano'y illegal na pagsasagawa ng dentistry. Matapos ma-impound ang kagamitan at matukoy ang kanilang operasyon mula sa National Headquarters ng Philippine National Police, Patrolman Edwin Baris sa report. Ang tatlong Vietnamese national sa operasyon ng Philippine National Police na umano'y nagsasagawa ng illegal na dental procedures sa Barangay Tipolo, Mandaue City, Cebu nitong ikasampu ng Agosto taong 2026. Ayon sa PNP, nahuli ang mga suspect na aktual na nagsasagawa ng dental procedure gaya ng pagbubunot ng ngipin kahit wala silang kinakailangan certificate of registration, professional card at special permit mula sa Professional Regulatory Board of Dentistry. Isinagawa ang operasyon sa pinagsanib puwersa ng CIDG Mandaue City, CIDG Field Unit 7, NBI Cebu, Philippine Dental Association Mandaue Chapter kasunod ng reklamong inihain ng PDA. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Nagpaalala naman ang PNP na tiyaking lisensyado at otorisado ang dental practitioner bago sumailalim sa anumang dental procedure upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga pasyente. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Patuloy ang serbisyong nararamdaman ng mga kapulisan sa lugar na sinalanta ng sama ng panahon. Matapos makiisa ang Abra 2nd Provincial Mobile Force Company sa relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo at habagat sa Bukay, Abra. Mula sa Bangged, Abra, Patrolwoman Maria Ella Garcia sa detalye. Ang mga tauhan ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Captain RJM Gonzales, Operation PCO, sa isinagawang relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo at habagat sa Barangay Pagala, Bukay, Abra. Katuwang ng 2nd Abra PMFC ang Local Government Unit, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bukay Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Bukay District Jail at mga barangay health workers sa paghahatid ng tulong sa komunidad. Humigit kumulang 200 na residente ang nakatanggap ng kinakailangang tulong mula sa sinagawang humanitarian mission. Naglaan din ng 2nd Abra PMFC ng police assistance at transport support, kabilang ang pagtulong sa paghahatid ng mga relief goods patawid ng ilog, upang matiyak na ligtas at maayos na makarating ang mga pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan. Sa kabila ng malakas na agos ng ilog at masamang lagay ng panahon, hindi naging hadlang ang panganib upang maisakatuparan ng misyon. Sa pamamagitan ng pagkakaisa,
koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, matagumpay na inahihatid ang mga pangunahing supply sa mga residenteng higit na nangangailangan. Ang naturang operasyon ay patunay na sa panahon ng kalamidad, ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa salita, kundi sa aktwal na pagkilos, malasakit at kahandaang tumulong. Patuloy na naninindigan ang Philippine National Police na maging katuwang ng bawat komunidad sa oras ng pangangailangan. Sa bawat hamon at kalamidad, patuloy tayong kikilos upang matiyak na walang mamamayang maiiwan, walang pamilyang makakalimutan at walang nangangailangan ng tulong ang hindi maaabot. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Bangged Abra, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Umabot sa 629 loose firearms ang na-recover ng PNP Calabarzon sa loob lamang ng isang buwan, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa paglaganap ng paggamit ng ilegal na baril sa rehiyon. Mula sa National Headquarters ng Philippine National Police, muling magbabalita dyan si Patrolman Baris. Sa 629 na loose firearms ang na-recover ng Police Regional Office Calabarzon mula July 10 hanggang August 9, 2026 sa pamamagitan ng police operations at voluntaryong pagsuko. Sa kabuuan, 532 ang small arms at 97 naman ang Class A light weapons. Kabilang sa mga nasabat ang 167 firearms ng Regional Civil Security Unit 4A at 150 ng Regional Forensic Unit 4A Crime Laboratory. Samantalang may siyam na sasakyan ding na-recover na sangkot sa iba't ibang insidente at kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Patuloy ang operasyon ng PNP at kooperasyon ng publiko upang maiwasang magamit sa krimen ang mga loose firearms upang mapanatili ang peace and order sa Calabarzon. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dalawang wanted persons ang naaresto ng Ifugao Police Provincial Office, kabilang ang top 7 regional most wanted person na nahaharap sa dalawang kaso ng sexual assault at top 3 provincial most wanted person na may kasong acts of lasciviousness. Mula sa Ifugao Police Provincial Police Office, Patrolwoman Janice Bulahang magbabalita. Matagumpay na naaresto ng Ifugao Police Provincial Office ang number 7 Regional Top Most Wanted Person at number 3 Provincial Top Most Wanted Person sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa sa mga bayan ng Aguinaldo at Union, Ifugao. Unang naaresto ang number 7 Regional Top Most Wanted Person, isang 45 anyos na minero at residente ng Aguinaldo, Ifugao dahil sa dalawang kaso ng sexual assault sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na may itinakdang piyansa na 200,000 pesos bawat kaso. Ang matagumpay na pag-aresto ay bunga ng pinagsamang pagsisikap ng Aguinaldo Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Edwin Inhumang, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company, 1st Maneuver Company RMFB 15 at Regional Intelligence Unit 14. Samantala, dakong 8:20 ng umaga noong Agosto 12, 2026, na aresto rin sa Hingyon, Ifugao ang number 3 Provincial Top Most Wanted Person, isang 33 anyos na manggagawa at residente ng nasabing bayan. Ang suspect ay nahaharap sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa Republic Act No. 7610 o Anti-Child Abuse Law na may itinakdang piyansa na 108,000 pesos. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng pinagsamang pagsisikap ng Hingyon Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Jackson Nginhena,
Acting Chief of Police katuwang ang 1st Ifugao PMFC, RIU 14 RID Procar at 1st Maneuver Company ng RMFB 15. Maayos na naipabatid sa dalawang akusado ang kanilang mga karapatan sa wikang kanilang nauunawaan at kasalukuyang nasa kustodiya ng dalawang municipal police station para sa kaukulang dokumentasyon bago i-turn over sa kaukulang korte. Ang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting at walang humpay na kampanya ng Ifugao PNP laban sa mga nagtatago sa batas. Ito ay patunay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Nagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng bawat mamamayan. Mula dito sa Ifugao Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Isang armed cache na sinasabing pagmamayari ng Communist Terrorist Group o CTG ang nasabat sa isinagawang joint counter-insurgency operation ng otoridad sa Alcala, Cagayan bilang bahagi ng patuloy na operasyon laban sa armadong grupo. Mula sa 11th Special Action Force, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita magbabalita. Ng tactical support ang matauhan ng 11th Special Action Battalion Special Action Force. Katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company ng Cagayan Police Provincial Office at iba pang PNP units sa isang joint counterinsurgency operation kung saan na-recover ang CTG arms cache sa Barangay Karalyangan, Alcala, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, naging susi sa operasyon ang impormasyong ibinahagi ng isang dating CTG supporter na nagturo sa kinaroroonan ng arms cache. Kabilang sa mga na-recover ang isang caliber .38 pistol, mga balat magazine, gayon din ang iba't ibang explosive materials. Ang mga nakumpiskang pampasabog ay itinurn over sa PECU Cagayan AOD K9 Group para sa ligtas na disposal habang iba pang recovered items ay nasa kustodiya ng Alcala Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita, nagbabalita para sa Police News Network. At itong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa ating weather forecast ngayong araw, patuloy na umiiral ang habagat sa buong bansa na nagdadala ng maulap at mga pag-ulan sa iba't ibang rehiyon. Ang temperatura sa kasalukuyan ay nasa 29 degrees Celsius na may hangin mula sa Timog Kanluran sa bilis na 17 mph at inaasang maglalaro sa pagitan ng 27 degrees Celsius hanggang sa 29 degrees Celsius ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malawak na pag-ulan at sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Metro Manila, habang ang Visayas at Mindanao naman ay makakaranas ng bahagyang maulap dahil sa localized thunderstorm sa hapon o gabi. Pinapayuhan ng mga otoridad ang ating mga kababayan sa mga mabababang lugar at malapit sa kabundukan na mag-ingat laban sa banta ng biglaang pagbaha at landslide. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like at follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Mananatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangungunan ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ang maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay at pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sarah Jane Estabilio, maghahatid ng tamang balita at serbisyong para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network,
Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.